Sige po, manatili po tayong nakatayo. Pakibukas po ang inyong mga Biblia sa Hebreo o Hebrews 12, 1-3. Sama-sama po nating basahin to. Dito na lang po kayo sa screen tumingin para isang version lang po ang babasahin natin. In 1, 2, 3. Therefore, since we all have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance in the race that lies before us. In verse 2, keeping our eyes on Jesus, the source and perfecter of our faith, who for the joy that lay before him endured a cross and despised his hand of God's throne. In verse 3, the last, who endured himself so that you won't grow weary and lose heart. Salamat, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong buhay at banal na salita. Sige po, makakaupo na po tayo. Taas po ang kamay nung masaya na narito siya ngayong umaga na to. Yes! Amen! Amen! Masaya po tayo dahil narito tayo. Meron po ba kayong mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, katabi dati sa church, na ngayon ay hindi na mananampalataya? Meron po? Sinong meron? Meron na? Ayan, meron. Dito sa stage meron. Sit dyan sa atin, sa nakaupo, meron po. Sa mga nasa online, may mga kasamahan po kayo na dati kasama nyo sumasamba, nagpupuri. Ngayon wala na sila. Hindi po na maala, hindi sumalangit. Umalis na umayaw na sa ministry. May mga alam kayong ganon? Marami? Sige po. Sa survey po kasi, meron daw po mga pastor, some pastors, nagko-quit daw po sa ministry. 42% of pastors are thinking of quitting the ministry. Hindi lang po pastor to ha. Hindi po como pastor, gano'n na po katatag. Kahit po yung tayo pong mga lingkod ng Diyos, meron po talagang gusto nang mag-quit. 90% of pastors report working between 55 to 75 hours per week. Gaano ba katagal silang magtrabaho? 84% ng pastors feel they are on call. 24/7. On call na lang yung mga pastor. Tatawagan mo na lang sila, parang mga hihingi ka ng consultation sa mga doktor, on call na lang. May mga pastor daw pong gano'n na yung ngayon. Bakit po? Kasi gusto na nilang mag-quit sa ministry. Tayo po, sumagi po ba sa isip nyo na gusto nyo nang mag-quit? Aminin, yung totoo lang. Amen. Ako po, sumagi sa isip ko, dati ayoko na. Gusto ko na pong tumigil. Gusto ko nang umayaw. Ayawan na to, tapos na to, tama na to. May narinig na kayo nagsabing, tama na yung pinaglingkod ko sa Diyos na 20 taon. Uy, may sumasagot sa likod. Meron. Di po ba? May mga ganun po kasing sitwasyon o mga tao na gusto na po nilang mag-quit. Ayaw na nila. Ayawan na. Bakit po kaya ayaw na nila sa ministry? Meron pa. Joanne, may isa pang slides to. Ayan. Punta po tayo sa ating topic. Ayan. Finishing the race. Ibig sabihin, hindi po lahat tayo makakatapos ng takbuhin natin sa Panginoon. Sa ano po kayang mga dahilan? Ano po kaya yung mga rason bakit hindi natin matapos? Bakit umaayaw tayo? Dahil mahigpit ang pastor? Dahil masungit ang pastor? Dahil hindi mo gusto yung katabi mo? Tingnan mo nga yung nasa kanan mo, gusto mo ba siya? Yung nasa kaliwa, gusto niyo ba sila? Lipat kasi kayo ng upuan. Para iba naman yung katabi nyo. Di po ba? Kasi parang ina yung gusto kong upuan. Di po ba? Ang ibig pong sabihin, hindi nila natatapos yung takbuhin. Bakit po kaya hindi nila matapos yung takbuhin? Ano yung mga dahilan
Bakit sila humihinto? Sa kalagitnaan ng pagtakbo, humihinto sila. Meron po bang mananakbo na humihinto sa kalagitnaan? Mananalo ka ba pag huminto ka sa kalagitnaan? Hindi. Di po ba? Kailangan tuloy-tuloy ka. Pero pag huminto ka, talo ka. Asar, talo ka. Pag nagpaasar ka o nagpabuli ka sa katabi mo, ikaw ang talo. Amen? Hindi ka po dapat huminto. Kailangan daw po, tayo ay manatili. Ayan. We have unfinished tasks lying around. Meron tayong mga ginagawang hindi natin natatapos. Meron po ba dito nagbasa ng libro na natapos niya? Meron daw po kasing like a book, half read. Ako mahilig bumili dati ng libro. Ang nababasa ko lang, siguro mga hanggang page 50, 100. Tinitigilan ko na siya. Para nagsasawa ako. May ganun ba sa inyo? Katulad ko ba kayo? Wala, ang babait. May mga project kayo na gustong gawin. Pagagawa ko tong part ng bahay ko. Tapos nung kalahatian na, tama na. Okay na siya. May mga ganun po, no? May mga project kayo, may mga gusto kayo, meron kayong gustong ma-achieve, pero ayaw nyo namang kumilos. Ayaw nyo mahirapan. A meal half eaten. Yung pagkain na tinikman lang, ayaw na. Nung kasama po namin si Mark, pag umorder ako, sabihin ko, Mark, alam mo na. Kasi hindi ko po mauubos yung isang serving. So, aanuhin ko na yon. Alam mo na, Mark, ang gagawin. Kaya po si Mark ang lumobo. Di po ba? Sabi ko, ang daming hindi ko makain. Kailan hindi ko talaga maubos. So, hinahati ko po talaga. A letter half written. Yung daw pong sumusulat ka, may ginagawa ka, pero pag love letters naman dati, tapos naman ng mga tatay. Natatapos yung love letters na ibibigay naman. Pero pag mga sulat, may mga estudyante nga na hindi napupuno yung notebook eh. Yung iba, walang notebook. Ba't may sumisigaw sa likod? Di po ba? May mga estudyante, tingnan mo yung notebook nila, walang sulat. May mga mananampalataya, tingnan mo ang devotional notebook nila. Kayo nagsabi niyan, di ako. Di po ba? Hindi nila sinusulatan yung devotional notebook. Bakit? Sawa na sila. Pero alam niyo po ba na araw-araw habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nagdi-devotion ka, lumalalim ka? Paramihan tayo ng devotional notebook. Hindi po kasi ako nagsusulat sa likod, kaya madami. Ang dami ko pong notebook kasi hindi ko sinusulatan yung likod. Yung harapan lang po. Ganito lang po sinusulatan ko. Yung likod po na ganito, walang sulat. So, napakadami ko pong nagagamit na notebook. Sa isang taon siguro, 3. Di po ba? Inuumpisahan lang natin, ningas kugon. Nung tanggapin natin ang Panginoon, masayang-masaya tayo, excited tayo, anong mangyayari. Habang dumadaan ang panahon, tumatagal tayong naglilingkod sa Diyos, meron na tayong nakikitang hindi natin gustong makita. Kasi tinitignan pa natin, huwag yun ang tignan. Pag hindi rin lang maganda, huwag kayong titingin sa katabi nyo, sa akin kayo tumingin. Di po ba? Ibig sabihin, kaya po hindi tayo makatakbo, hindi natin matapos yung gawain natin sa Panginoon, nagkukwit pa yung iba, dahil tinitignan nila yung mga kapwa lamanan ng palataya na hindi nila gustong tignan. Ano ibig sabihin nun? Alam mo na palang, pag nakikita mo yung isang kapatiran, hindi ka nabe-bless, huwag mo siyang tignan. Di po ba? Kaso, pagpasok mo ng church, hinahanap mo na yung, asan ba yung ano, di ba? Huwag nyo nang hanapin para hindi masira yung linggo nyo. Hindi masira yung paglilingkod nyo at hindi nyo itangkayang mag-quit sa ministry. Pag sinabing, mag-mission kayo, sayang ang belo. Ay, hindi alam ng iba yung belo.
Hindi nyo kilala si Vicky Bello? Hindi po ba? Sayang ang Kojic. Kojic ba yun? Yung sabon? Diba? Maibibilad. Oh. Paano ka makakatapos sa ministry kung ayaw mong kumilos? Dahil lahat ng gagawin mo, puro simula. Lahat ng gagawin mo pag nandun ka sa kalagitnaan, humihinto ka na. Ayaw mo nang ituloy. Pag akyat lang dyan sa hagdan, ayoko na, hinihika ako. Kaya po ako ganito, lagnat po ako kagabi pa din. Muntik na po ako magpa-rescue kay pastor. Dahil pakala ko hindi ko kaya. Di po ba? Pero hindi po ako nagpatalo. Kaya kong tumayo. Dahil ayoko po maging half-hearted sa Lord. Ano yun? Yung gusto mo maibigay yung the best. Kahit may nararamdaman ka hindi maganda, ibibigay mo pa rin sa Panginoon yung best mo. Amen? Kasi po pagka nagpatalo ka, sino ang talo? Ay pag nagpatalo ka, walang mangyayari sa buhay mo. Talunan ka na talaga. Sumuko ka na agad, hindi ka pa naman nagsisimula. O nagsimula ka, sinimulan mo lang, hindi ka pa nakakaabot sa gitna, huminto ka na. Amen? Huwag tayong titigil. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Sige po, sabihin nyo. Huwag kang ihinto. Bakit ayaw sabihan? Sasabihin sa inyo, ikaw nga huminto eh. Diba? Ikaw nga tumigil eh, diba? Next. Yan. To start is easy. Madali daw po magsimula. Pero tapusin ito, hindi madali. To start can be simple, but to end takes sacrifices. Madali pong magsimula kahit daw po sa isang marathon, masaya yung simula. Nagkakagulo mga tao. Makikita mo, tuwan-tuwa sila, maraming taong nanunood. Tapos, chini-cheer nila yung kanilang bet na mananalo. Pero lahat ba ng tao na to kasama mo hanggang dulo? Hindi. Hindi mo sila makakasama hanggang dulo kasi may hihinto sa kanila. Yung mga nakasama natin nung araw sa church, marami na ang wala. Napakadami ko pong nakasama sa church. Mga pastor, mga leaders, mga members. Marami rin po ang nawala sa church. Sa anong dahilan? Personal nilang dahilan. Sabi nga po ni Al, ikaw ang dahilan, kaya sila umalis. Sa palagay niyo, totoo? Pag po inaasar ako ni Al, yun ang pang-asar niya sa akin. Kaya umalis si sister ganito, ikaw may kasalanan. Kasi, hindi ko na po sasabihin ang dahilan. Hindi po ba? Hindi ko naman sila gustong umalis. Sila po ang umalis. Yun po ang mahirap. Nasimulan mo, madaling magsimula. Nung sasabihin nila, tanggapin mo, Panginoon, madali lang. Tatanggapin mo. Pero yung proseso na makarating ka sa dulo ng paglilingkod, yun ang mahirap. Amen? Hindi madali yung tatakbuhin mo o yung lalakarin mo patungo sa finish line. Mahirap po ito. Amen? Next. Ayan. To finish the race, you need to be prepared to pay a price. Para po matapos mo yung takbuhin, meron ka pong kailangang isakripisyo. Sa paglilingkod sa Diyos, mayroon kang kailangang isakripisyo para makarating ka doon sa dulo. Ano po yung isasakripisyo mo? Minsan po ang isasakripisyo mo ay trabaho, pamilya, oras, ano pa? Ano pa yung sinasakripisyo nyo? Siyempre, masarap magpahinga pag Sunday. Masarap magpunta sa mall, matao. Pero andito kayo. Mamaya pa naman ang mall 10 o'clock. So, makakaabot pa kayo. Di mo ba? Ibig sabihin, may mga isasakripisyo ka. Marami ka pong isasakripisyo para lamang po makarating ka sa dulo ng iyong paglilingkod. Hindi ka po pwedeng hindi magsakripisyo. Pag sa paglilingkod po, kasama pati buong buhay mo, oras mo kasama,
bulsa mo kasama. Bakit ko po nasabi ang bulsa? Di ba nagtitithes kayo, nag-offering? So, kasama yan. Yung oras nyo, pag ang call time alas 7, anong oras ang dating? 7:30? Bato-bato sa langit, tamaan, maraming bukol. Di po ba? Sasakripisyo mo yun eh. Gigising ka ng maaga para maaga kang makarating. Gigising ka ng maaga para maaga kang makapag-ayos. Kung katulad kung nagbo-blower pa ng buhok, kailangan maaga akong gumising 3:30. Di po ba? Malayo bahay namin eh. Sakripisyo. Para maabot mo yung price na hinahanap mo sa Panginoon. Makarating ka sa dulo. Amen? Hindi ka po kasi pwedeng makarating sa dulo nang wala kang isasakripisyo. Kasi sabi ng iba, hindi na daw sila mag-uumpisa para wala silang tapusin. Eh kung di ka nag-aral, di wala kang tinapos. Ganon din po sa ministry. Oh. Kung di ka nag-aral, wala kang tatapusin. Hindi po yun tama. Dapat magsimula ka para meron kang tapusin. Di po ba? Meron ba akong picture dyan? Ayun. Ito po yung tumatakbo. Nasa finish line na po siya kasi natapos niya yung race. Tayo, gusto po ba nating matapos yung race natin? Maabot tayo dun sa finish line na nandun ng Panginoon? Amen, di po ba? Pero may mga pagkakataong gusto nating sumuko. Ayawan na. Ayoko nang makita. Aayaw na. Sana nga lumilipat sila sa ibang church, naglilingkod sila doon. Paano kung aalis na talaga sila ng tuluyan? Sino po ang lugi? Di po ba? Hindi naman po lahat ng sinisimula natin ay natatapos po natin. Hindi po lahat ng sinisimula natin ay nakakabuti sa atin. Amen? Meron pong trabaho na sisimulan mo, tapos hindi pala makakabuti sa'yo. At titigil ka na lang. Meron pong church na a-attend ka doon, tapos pag hindi mo nagustuhan yung kapaligiran mo, aalis ka na lang. Meron po kayong kilalang ganon? Hindi na lang nila, ayaw na lang nilang maglingkod kasi hindi pala maganda maging mananampalataya. Po ba? Ano nga po ba yung ibig sabihin nito? Bakit po tayo kailangang umabot dun sa dulo? Bakit kailangan po tayong umabot sa dulo? But to challenge you to finish the right thing, that is, to finish the task God has set for us, don't quit. Para po matapos natin to, huwag kayong susuko. Lahat po tayo may binigay na challenge ang Panginoon. Naniniwala kayo doon? May kanya-kanya tayong challenge na galing sa Lord. Pero ilan sa atin ang makakatapos? Ilan sa atin ang makakasunod? Simpleng oras lang, hindi natin masunod. Simpleng magbasa ka ng Bible, hindi mo masunod. Simpleng mag-devotion ka, hindi mo masunod. Paano ka makakatapos? Pero ang sabi dito, don't quit, don't give up, no matter how difficult the ministry has been. Hindi po madali sa ministry. Maraming challenges. Pero, dahil po doon, titibay ka, lalago ka. Gawin mo lang po itong positive. Unlike nung, ay ba't ako na naman inutusan ni pastor? Wala na ba siya ibang makita? Bakit ako na naman inutusan ni Ate Brenda? Wala ba siyang ibang mautusan? Alam niyo po ba yung simpleng, pabili naman ng kape. Ay, ng mga taga-Bulacan kasi mahilig sa kape. Pabili naman ng kape, tapos may nagbo-volunteer. Ang saya po. Pero yung hawak mo na yung pera, mapapabili ka, walang gustong bumili. Gusto mong umiyak. Parang gusto ko ako na bumaba para bumili. Pero dito, hindi po. Gusto niyo ng kape? Pastora, kami na po bibili. O, di ba? Gusto niyo soft drinks? Kami na po bibili.
Hindi ko po sinasabi na ang lingkod ng Diyos ay utusan. Ang lingkod ng Diyos ay masunurin. Amen? Masunurin. Hindi po yung pang-aapi. Na kapag nag-volunteer ka na maglingkod sa Diyos, ay, ganun pala, kailangan kong maging kusinera, kailangan kong maging ganito. Hindi po ganun. Iyon ay gagawin mo dahil mahal mo yung mga kasamahan mo sa church. At gusto mong sama-sama kayong makatapos ng race. Sabay-sabay kayo. Amen? Hindi po madali. Pero dadaanan po natin yung mga bagay na to para po makita natin na tayo ay makarating sa dulo. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi po doon, in other words, if you follow me, sabi ng Panginoon, you will realize that there will be difficulties. May mga mahirap gawin. Mahirap po bang magising ng maaga para mag-pray? Wala nang sumagot. Mahirap po bang mag-devotion araw-araw? Wala ring sumagot. So help me God. Di po ba? Iyon po ang pinagagawa sa atin ng Lord. Humayo ka, ipangaral mo ang kanyang salita. Gumising ka, kung panggabi ka nagtatrabaho, bago ka magtrabaho, tsaka ka mag-devotion. Maghanap ka ng oras. Magbasa ng Bible, mag-devotion, manalangin, para ikaw ay lumago, para matapos mo yung race. Hindi mo po kasi ito matatapos kapag hindi ka gumawa ng mga bagay na para sa Panginoon. Mabigat po kasi. Unlike kung mamalengke ka, magluto, madali. Diba? Pero ang maglingkod sa Diyos, meron po itong, price. Kailangan mo pong gawin. Di po ba? Sumunod ka sa Panginoon. Paano po kung sa isang recruitment agency, ang HR ay ang Panginoon, si Jesus. Tapos tayo po yung mga applicant. Mag-a-apply kayo. Sabihin ng Panginoon, bago ka ba pumunta dito, nag-pray ka? Umattend ka ba ng prayer meeting? Umattend ka ba ng tarrying? Umattend ka ba ng Sunday service na hindi ka nainip sa buong gawain? Ano sasagot nyo? Ang nag-i-screen ng Panginoon. Maraming babagsak. Pero naniniwala po ako, this is a reminder for each and every one of us na kaya po natin to. Andyan nga kayo ngayon eh. So kaya nyo to. Amen? Walang susuko. Walang bibigay. Baka ma-illegal recruiter kayo. Di ba? Nasa tama na kayo eh. Bakit pa kayo aalis? Makarating kayo sa mga illegal recruiter, paano kayo? Yun po, di ba? Lahat po nag-uumpisa sa race, sa takbuhin, masaya. Nung bago kayong mananampalataya, di ba ang saya-saya nyo? Ngayon, masaya pa ba kayo? Amen! Palakpakan natin ang Panginoon! Woo! Kasi po, pag hindi na kayo masaya, mag-isip kayo. Nasaan ang puso nyo? Pag hindi na po kayo masaya dito, inip na kayo pag Sunday na. Ayoko na, Sunday na naman. Tapos sino speaker? Boring. Di po ba? Ibig sabihin, ayaw niyong tapusin yung race. Kung selective po kayo sa mga tumatayo dito, hindi pa po kayo totoong mananampalataya. I tell you the truth. Kung papansinin niyo lahat ng tatayo dito, tapos titingnan niyo, bakit ganito, bakit ganon, hindi po kayo tatagal sa ministry. Kailangan po, ang makita nyo, yung Diyos na sinasamba ng mga tumatayo dito, hindi yung gusto nyo lang makita. Hindi po kayo makakatagal. Di po ba? Pag po inumpisahan ng race, karamihan masaya. Pagtanggap mo sa Panginoon, masaya. Ganon din po. Yung mga tao makikita mo masaya. The crowd is cheering away.
Parang nagpa-party sila. Tayo, yung bang mood natin pagpupunta sa church, masaya? Pagkalinggo na, ako pagdating ng Miyerkules, sabi ko, ay Miyerkules na, malapit na. Tapos bukas may prayer meeting na. Biyernes, Sabado na, magpa-practice na kami. Yehey! Dito na kami sa church sa Sabado. Tapos linggo, masaya po yung puso ko. Bakit? Gusto ko pong umaten. Gusto ko pong makita yung mga kapatiran. Kahit hindi ko po kayo kilalang personal, yung mga mukha nyo kilala ko. Minsan po mapagkakamalan ko lang kayo po ba'y complainant? O kayo po ba yung respondent? Hindi po ba? Kasi sa dami po ng taong nakikita ko araw-araw, at dami ng taong napapagalitan ko araw-araw. Hindi po ba? Ibig sabihin, pag nakita ko na po kayo, masaya ako. Kasi gusto ko pong matapos yung race na binigay ng Panginoon sa akin. Gusto ko pong makarating sa dulo. Amen? Ito na po tayo doon sa pinaka-pointers natin. Ano po ba to? Finishing the race. Bakit ba ako naiiyak? Una, be prepared for the struggles. Dapat daw po handa tayo dun sa mga pagdadaanan nating struggles. Pagka po tayo naging mananampalataya, mayroon po tayo mga struggles, may mga obstacles, marami pong hadlang, marami pong makikita tayong mali. Struggles are real. Totoo po ito. Nung pong una akong mananampalataya, sinasabihan po ako ng nanay ko na wala akong Diyos. Sabi ng tatay ko, ano ba yung pinasok mo? Layas ka ng layas. Diba? Pero kung ako po ba'y sumunod sa kanila, nandito kaya ako ngayon? Wala. Kasi ayaw po nila akong ma-born again. Ano papakain sa'yo ng pastor? Pag pastor ang napangasawa mo? Ang sagot ko, ako magpapakain. Galit na galit po sila sa akin. Yun po, struggles yun. Diba? Sa mga dalaga ngayon, mag-isip din kayo, joke lang. Di po ba? Ang sabi nila, anong papakain sa'yo ng pastor? Tita, nag-iisip ka na. Joke lang. Hindi mo ba? Oh. Ang isasagot naman niya parang ako magpapakain. Oh, masama ba yun? Ang pera niya, pera ko. Ang pera ko lang. Marami po kasing struggles. Kasi yung oras mo, yung panahon mo kasi mahahati. Kung hindi ka po marunong mag-ayos ng iyong oras, ng panahon mo, parang ang feeling mo, kinakain lahat ng ministry. Pero hindi po yung totoo. Lunes hanggang Biyernes, magtrabaho ka. Sabado, Linggo sa ministry ka. Pero Lunes hanggang Biyernes, mag-devotion ka din. Manalangin ka. May prayer meeting ng Huwebes. Oh. Be equipped. Kailangan daw po ma-equip ka. Mapuno ka. Mapuspos ka. Pag may struggles, ano gagawin mo? Ayoko na, ayawan na, hindi pala masarap maging Christian, hindi pala masarap, totoo yung sinasabi nila na mahihiga ka sa bed of roses. Ano ba, rose? Di ba puro tinik? Inihahanda tayo ng Panginoon sa mga struggles dahil ito ay totoo. But the Lord equipped us para mapagtagumpayan natin yung mga struggles na to. Nasa iyo ngayon kung ayaw mong gamitin yung binibigay sa iyo ng Panginoon na weapons para magtagumpay ka. Dahil may pagsubok, may mga pagdadaanan ka. Hindi po madaling magdaan sa mga pagsubok. Sino dito masaya pag may pagsubok? Taas kamay. May pagsubok, sasabihin mo, yay! Ganon. May pagsubok ako.
Siyempre, pag may pagsubok, medyo mag-stop ka din. Mapipris ka. Frozen ka ng ilang segundo. Ay, bakit ganun? Nangyari. Pero wag kang mag-dwell doon. Hanapin mo ang Panginoon. Ipag-pray mo. Simple prayer. Hindi naman kailangang maghumagulgul ka, hindi naman kailangang anong tawag doon? Maggulong-gulong ka. Sambitin mo pangalan ng Panginoon, sabi mo, Lord, samahan mo ako sa struggles na to. Ganon kasimple. Po ba? Sabi ko nga sa inyo, muntik na ako magpa-rescue kay pastor dahil masama pakiramdam ko hanggang kagabi. Pero sabi ko sa Lord, Panginoon, bahala ka na. Keep on running. Sa pagtakbo, pag huminto ka, talo ka. Sa ministry, pag huminto ka, talo ka. Nasimulan mo na eh. Bakit ka pa hihinto? Di ba pag may mga anak tayo o kamag-anak na nagbabackslide, nalulungkot tayo? O tuwan-tuwa ka pa, ang anak ko ayaw na sa ministry. Ganun ba yon? Di ba lungkot na lungkot ka? Gustong-gusto mo na maibalik o bumalik yung anak mo sa ministry. Ako po, iniiyakan ko talaga. Panginoon, ibalik mo siya. Ready ka sa struggles. Basta tumatakbo ka, may mga struggles to. Kapag nasa ministry ka, marami kang pagdadaanan na hindi mo pinagdaraanan nung ikaw ay hindi mananampalataya. Pero ang maganda dito, may kasama kang nagre-resolve o nagsosolve ng problema mo. May kasama ka sa struggle at ito ay totoo. At iyon ang Panginoon. Amen? Hindi ka nag-iisa sa struggles. Kasama mo ang Diyos. Di po ba? Nung hindi ka mananampalataya, wala kang kasama. Iiyak ka mag-isa, wala ka matawagan. Ngayon, on call. Panginoon, samahan mo ko. Amen? Kasi may struggles. Totoo po ito. Hindi po ito biro. Ang paglilingkod po sa Diyos, wala po itong katapusan. Matatapos ka lang kapag katulad ka na ni Al. Alam nyo? Di ba? Tapos na yon. Finish na yung kanyang pag-struggle. Hindi pwedeng sabihin mo, ayoko na. Ayawa na. Tapos na yung paglilingkod ko. Graduate na ako. May graduation ba sa paglilingkod? Wala. Parang nanay lang yan. Parang tatay. Walang graduation. Malaki na yung mga anak mo. Hindi ka pa graduate sa pagbibigay ng baon. Diba? Pag naglambing sa'yo, Ma, alam mo na. Sabihin ni Joshua, Ma, dagdag. O, di ba? Hindi ka graduate. Walang graduation. Gagraduate ka lang, when you join the Lord, alam mo na yon. Gagraduate ka na nun. Pero habang nabubuhay ka, walang graduation. Di po ba? Lahat po tayo, nais nating makarating sa dulo. Nais po nating makasama ang Diyos. Pero, papaanong paraan ang ating gagawin? Marami daw po, sabi po ito ni Wang Mingdao, many have good beginnings, few have good endings. Siya po ay isang great Chinese evangelist. Ang sabi niya, marami daw po nagsisimula ng tama, maganda, pero yung pag-i-end nila, hindi maganda. Parang telenovela, ang ganda-ganda ng simula, tapos hindi nila alam tapusin. Sa buhay mananampalataya, enjoy ka sa simula. Mga 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 2 taon. Pagdating ng mga 3 taon ka na, parang ayaw mo na. Parang gusto mo nang sumuko. Dumating din po ako sa ganong punto, ayoko na. Ayoko na sa kalumpit, ayoko na sa ministry, ayoko na maglingkod. Hindi po ako bato. Tao po ako. May time po talagang ayoko na. Sukoan na. Tapusin na natin to. Ayoko na. Pero hindi po yung pinahintulutan ng Panginoon. Hindi po pinahintulutan ng Panginoon.
Salamat po sa mga pastor na nagtatawagan sa akin. Tawag po ng tawag yung mga pastor. Huwag kang susuko. Nahiwalay kami sa ibang church. Maraming pastor ang tumatawag sa akin, magtayo ka ng sarili mong church. Solusyon ba yun? Sumama ka na lang sa amin. Solusyon ba yun? Di po ba? Hindi po madali. Pero marami pong mananampalataya ngayon na hindi sila equipped. Saang bagay? Konting problema, sumusuko. Di ba? Many have quitted on God because they didn't expect life to be tough. Hindi nila ini-expect na pag naging mananampalataya sila, mahirap pala ang buhay. Kaya nasabi ko kanina, mas mabuti na ngayon na ikaw yung mananampalataya. Dahil may kasama ka, kasama mo ang Diyos. Many have quitted the ministry because they were wrongly accused or unjustly criticized or falsely blamed. Marami po ang umaalis dahil sila ay mga na-criticize, napansin o hindi napansin. Dalawang bagay yon. Pag pinansin ka, ayoko na dito. Pag hindi ka pinansin, ayoko na dito. Saan lulugar ang pastor? Di po ba? May kilala kayong ganon? Pag pinansin mo, higpit-higpit naman ito. Pag hindi mo pinansin, ba't ganon di nila ako pinapansin? Di po ba? May mga ganong tao po. Ang blame ay binibigay sa mga taong nasa paligid nila. Hindi nila tinitignan yung sarili nila. Bakit hindi ako nagtatagal sa ministry? Bakit hindi ako nagtatagal sa song leading? Bakit hindi ako nagiging dancer? Marunong ka ba sumayaw? Bakit hindi ako dinalagay sa instruments? Marunong ka ba tumugtog? Kung ano po yung field na alam mo, dun ka. Magaling kang magsalita, dun ka. Magaling kang maglakad, humayo, dun ka. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa hindi ka mag-fit. Amen? Tapos pag may pagsubok, ba't ganun? Ginawa ko naman yung best ko. But my best is not good enough. Diba? Nagkukwit agad sila. Konting bagay, nagkukwit. Nasabihan lang na hindi maganda. May kaibigan po kami dati, nagpa-practice kami. Sa choir na rin. Pangit ng hair mo. Ay, nagalit na, hindi na umattend. Buti nilang ako, lagi naka-blower. Opo, youth kami nun. Nagpa-practice kami. Sinabihan lang siya na ang pangit ng hair niya. Nagalit na siya, tapos di na siya umattend. Napaka-petty. Di, magsuklay ka bago ka pumunta sa church. Diba? O ayaw masabi ang pangit ang hair mo, magsuklay ka. O kaya sabi mo, mahangin sa labas. Di po ba? Ganun lang. Kaya lang, hindi naman ako yun eh. Kaya siguro nasaktan siya. Kahit anong amo po namin, ayaw na talaga niya. Ayaw na niya sumali sa amin. Hindi ko alam. Hindi naman po ako dahilan ha. Huwag kayo. Iba po nagsabing pangit yung hair niya. Hindi ako. So, ibig sabihin, masyado siyang sensitive. Huwag po tayong sensitive pag nasa ministry. Nung bago din po ako nag-uopisina, pag napansin ako, umiiyak ako eh. Pagka nautusan ako ng sunod-sunod, umiiyak ako. Kasi hindi ko alam gagawin ko, tarantan-taranta ako, umiiyak po ako. Nagpe-pray ako sa banyo. Kasi Christian na po ako nung mapasok ako sa opisina. Ba't ganun ako nila ako inuutusan? Pero ngayon nagpapasalamat ako sa kanila kasi natutunan ko lahat ng trabaho. Amen. Ganun po sa ministry. Kung inuutusan ka man, maniwala kayo sa hindi, naglinis ako ng CR ng church. Yung ganda kong to, naglilinis ng CR. Di po ba? Kasi gusto kong maglingkod. May time pa po na pinaglaban namin ng pastor. Mga youth kami. Pinagluluto namin ng pastor. Kahit lutong patsamba-tsamba lang. Kasi gusto namin maglingkod. Hindi ko po sinasabi na gawin niyo yung ginawa ko. Pero, may bunga. Hindi po ako nagsisisi. Kasi maganda po yung naging bunga sa akin.
tinignan namin ng positive. Hindi kami tumingin doon sa pangit na side. Sabi nga nung hipag ko nun, ba't ka pumapayag na pinaglalaba ka sa bahay nga, hindi ka naglalaba? Nabisto tuloy, hindi ako naglalaba, no? Tapos sa church, naglalaba ka? Tapos huwag kang uwi ng hating gabi. Nilalak po talaga nila yung pinto. Alam niyo, dumadaan kami bintana ng kapitbahay, patawid sa kabilang bintana sa bahay ng ate ko. Kasi nilalak nila pinto. Tamatawid kami ng bintana dahil umattend kami ng gawain sa Makabebe, napakagabi na namin umuwi. Napapagalitan po ako. Struggles. Pero, nagpatuloy po ako. Pero kung naniwala ako sa kanila, mag-asawa ka na lang ng foreigner. Para nun, huwag pastor. Huwag Christian, walang papakain. O yun, di ba? Di po ba? Struggle po talaga. Pero, narating po namin to. Masaya. At gusto ko po kayong makasama hanggang doon sa ating pupuntahan, di ba? Let us fix our eyes on Jesus. Tuon lang po natin yung ating pananaw sa Panginoon. Huwag po nating tignan yung mga negative side. Ang tignan po natin yung mga positive side sa pagiging mananampalataya. Paano ka lalago kung masyado kang manipis? Konting bagay, umaayaw ka. Konting bagay, ayaw mo na. Nadi-discourage ka na. Nagkukwit ka na. Di po ba? Hindi po pwede yung ganun. Kailangan po, alam natin na ang ating tinitignan ay ang Panginoon. Pangalawang bagay po, focus your attention on Jesus. Keep Jesus in sight. Kailangan daw po, alam natin kung sino yung ating imimit natin ang Panginoon. Di ba kapag mayroon kang taong imimit o may tao kang gustong kausapin, lalo na kung mataas na tao, ipiprepare mo yung sarili mo. Mag-aayos ka, talagang gagawin mo yung best mo. Dito, ang gusto nating mamit, ang Panginoon. Sa dulo. The author and the finisher of our faith. Tapos, ayaw mong, susuko ka na lang dahil may pagsubok. Susuko ka na lang dahil ayaw mo na. Ayaw ko na. Pagod na ako. Marami po talagang pagsubok. But keep your eyes on Jesus. Jesus did not quit. Ang Panginoon hindi po sumuko. Hindi siya sumuko sa atin. Ang Panginoon nga hindi tayo sinukuan eh. Sino ba tayo? Gaano ba katigas ang ulo natin? Gaano ba tayo kasalbahe? Pero ang Panginoong Jesus hindi siya sumuko. Ang Diyos Ama hindi sumuko. He did not quit. He endured the end. Talaga pong hanggang sa siya mamatay sa krus para tayo ay maligtas, ay tinapos po niya yung race. Pero tayo, konting dahilan lang. Hindi ka lang napansin ng pastor. Ayoko na dito sa church na to. Sumobra pansin sa'yo, ayoko na rin dito, pinapansin ako. Saan lulugar ang pastor? Saan lulugar ang mga leaders? Nakakasalubong sa kalye, hindi napansin. Nung pala, malabo ang mata ng pastor. May kapatid po akong ganun. Yung bunso namin, nasa kabilang kalye siya, nasa kabila ako. Nagsumbong sa nanay ko, umiiyak, hindi ko daw pinansin. Ganun daw ba yung born again? Nasasama po yung born again. Wala akong salamin. Hindi ko siya nakita. Tapos sabi po niya maniwala, laki kong to, hindi ako nakita. Sabing ganon. Hindi po kasi ako lilinga-linga pag naglalakad ako. Diretso lang. Hindi ko talaga siya makikita. Nagalit po sa akin yun. Born again pa naman daw ako. Diba? So, kung hindi ka po nakatingin sa Panginoon, matitisod ka na eh. Aalis ka eh. Pero mo, kapamilya mo, ang mga babato sa'yo, kapamilya mo, kapatid mo, magulang mo. Sige nga. Di ba ang hirap? Pero, ang Panginoong Jesus po, tiniis niya po lahat ng panlalait sa Kanya. Tiniis po niya lahat ng sakit
na naranasan niya para lang tayo maligtas. Amen? Kaya po tayo nagsasucceed dahil po nakatingin tayo sa Panginoon. Kapag hindi po natin tinitingnan ng Panginoon, wala po tayong mararating. Kapag ang tinignan natin, yung mga pastor na tumatayo, kapag ang tinignan natin, yung mga nagsusong lead na nagkakamali, kapag ang tinignan natin yung tech team na mali-mali ang pinaflash, kapag tinignan natin yung mga tumutugtog na mali ang tugtog, hindi ka tatagal sa ministry. Huwag mo silang tignan, ang tignan mo ang Panginoong Jesus. Amen? Kailangan po nating makita ang Panginoon. Hindi po yung mga nakatayo dito. Kahit ano po itsura ng itayo mo dito. Basta ang puso mo ay connected sa Panginoon, magwo-worship ka. Makikinig ka ng salita ng Diyos. Amen? We need to keep heaven in our sight. Or more precisely, we need to keep Jesus in sight if we want to survive in the ministry. Sa Diyos tayo tumingin. Hindi tayo makakasurvive sa ministry pag tumingin tayo sa iba. Hindi natin mapagtatagumpayan lahat ng pagsubok kapag ang tinitignan natin ay yung ating kapwa mananampalataya. Kami pong mga pastor, tao din kami, may damdamin kami. Hindi po pwede na, ako paborito ko talagang mag-preach si Pastor Sani kasi bombastic yan, nung araw pa. Pero, paano kung iba nga ang nakatayo? Di ka na makikinig? Keep your sight on Jesus. Di po ba? Kasi pag hindi mo mahal ang Panginoon, lahat ng sasabihin ng magsasalita dito, kukontrahin mo. Kapag hindi ka nakatingin sa Panginoon, lahat ng ginagawa ng nakatayo dito, may puna ka, may mali sa'yo. Pero kung nakatingin ka sa Panginoon, wala kang makikitang mali. Hindi mo maririnig na mali ang tugtog. Hindi mo makikita na nagkamali kami ng pakanta. Kasi nakatuong ka sa Panginoon eh. Pero pagbaba namin at sinitan nyo kami, ay, ba't ganun ang pakanta nyo? Hindi ka nakatingin sa Panginoon, sa amin ka nakatingin. Nagkakamali po kami, tao lang. Amen? Pero let the Spirit flow. Huwag mong hayaan na makontrol ka nung tinitingnan mo sila, ay, nako, mali na naman sila. Diba? Hayaan mo na yung pananaw mo nakatingin kay Jesus. Kay Jesus ka nakatingin, kaya kahit anong mali, hindi mo papansinin yun. Although, mga song leader, mga backup, mag-aral tayo. Kakahiya. Di po ba? Oo, mauunawaan natin, dapat sa Panginoon nakatingin. Pero nakakadistorbo o nakakaistorbo kapag, ay, sintunado sila. Diba? Yan po. But keep your sight in Jesus. Sa Panginoon ka lang tumingin. Kahit gaano pa to yung makita mo na, ay, ba't ganun? Hindi mo to papansinin kasi nag-worship ka. Habang nag-worship ka, nakapikit ka, hindi mo pinapansin, may mali-mali na pala. Kasi nakatuon ka sa Panginoon at gusto mong makarating dun sa finish line. Amen? Kasi pag hindi mo to tinignan, paano? Titignan mo yung mga mali. Ba? Hindi ka po dapat nakatingin kung kani-kanino. Sabi nga po, si Jesus Christ, nung siya ay nakapako sa krus, sabi niya, it is finished. Tapos tumingala siya sa langit. Tumingin siya sa langit at tapos na. Si Stephen, nung po siya ibabatuhin, tumingala din po siya sa langit at nakita niya yung glory ng Lord. Tapos na. Namatay na siya. Tayo, kapag po dumadaan tayo sa pagsubok, saan tayo nakatingin? Kapag nandito tayo sa loob ng church, saan tayo nakatingin? Pag nasa bahay tayo, saan tayo nakatingin? Ang mga nanay nakatingin sa labahin, nakatingin sa pagluluto. Pag yung mga nandito sa loob ng church, nakatingin siyempre dito sa harapan. Ano tinitingnan? Hinahanap paano kami magkamali. Diba ba? Pero ang Panginoong Jesus, tumingala siya sa langit at sinabi niya, it is finished. Si Stephen, tumingala sa langit, it is finished. Tayo,
Pagdating natin sa dulo, ano ang ating makikita? Diba? Masasabi po ba ng, well done, good and faithful servant, come and share my happiness. Matthew 25:21. Ganun po ba sabihin ng Panginoon? Well done, my good and faithful servant. Come and share my happiness. Napakasarap po, di ba? Sabihin ng Panginoon, you have finished the race. Napagtagumpayan mo lahat ng binigay ko. Lahat ng dinaanan mong pagsubok, napagtagumpayan mo. Lahat ng pighating naranasan mo, na overcome mo. Welcome, my good and faithful servant. Amen? Po ba? Mahal tayo ng Panginoon. Enjoy po natin to. Huwag po nating hayaan na tayo ay sumuko. Enjoy natin yung life natin na naglilingkod sa Panginoon. Ano man po ang mangyari, tapusin natin yung takbuhin na sinimula natin. Walang susuko. Walang uurong. Diretso. Sabi ng Panginoon, diretso anak, huwag kang sumuko. Conclusion. Have you lost your first love sa Panginoon? Gaano mo kamahal ang Panginoon dati? How is your relationship with the Lord today? Kumusta naman yung relasyon mo sa Panginoon ngayon? Mainit ka pa ba o maligamgam? Mainit ka pa ba o nanlalamig ka na sa gawain ng Diyos? Kapatid, kaya mo narinig yung binahagi sa umaga na to para makita mo nasaan ka na sa harapan ng Panginoon. Nasaan na yung takbuhin mo? Matatapos mo ba o susuko ka? Keep running. Don't lose heart. Don't become discouraged. Don't quit. Magpatuloy ka sa pagtakbo. Huwag kang susuko. Hindi madaling tumakbo. Hindi madaling lumaban sa mga problemang pinagdadaanan sa buhay na to. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang susuko. Maraming pagsubok. Maraming kapighatian. Dadaanan natin to. Pero lilipas din to. Pansinin nyo, ang problema pag dumating, parang hirap na hirap ka, tas biglang ilang segundo o ilang oras, ilang minuto, nawawala siya. Lumilipas siya. Pero huwag kang susuko. Ang mahalaga, huwag kang susuko. At gaano mo na, yung pagmamahal mo sa Panginoon, nung una mo siyang makilala, mahal mo pa ba ang Panginoon? Or obligasyon mo na lang na pumunta ng church? Dahil nahihiya kang mabisita ka. Uy, kapatid, di ka umattend nung Sunday. Kaya ka namin binisita. Mahal mo pa ba ang Panginoon kaya ka nandito? Mahal mo pa ba ang Panginoon kaya ka naglilingkod? Mahal mo pa ba ang Panginoon kaya ka patuloy na tumatakbo sa takbuhin ng buhay? Amen. Sana po lahat na nag-amen, totoo sa kanilang puso. At wala pong magkukwit. Walang susuko.